Olongapo City ayon sa kasaysayan. History. Ang siyudad ng Olongapo ay unang pinanahanan ng mga Aita na maglaon na nirahan na rin dito ang mga orihinal na uri ng Austronesian, tulad ng mga Sambal na naninirahan sa lalawigan ng Zambales. Noon ang loob ng Olongapo na kilala ngayon bilang Subic Bay ay isa lamang maliit na nayon na pangisdaan sa pagitan ng Zambales at Bataan, kung saan ang karamihan ng mga tao ay kumukuha ng kanilang kabuhayan sa pamamagitan ng karagatan nito. Ang alamat ng ulo ng Apo. Ayon sa alamat, ang pangalang Olongapo ay inangon sa salita mula sa pariralang ulo ng Apo o ulo ng matanda. Noon ay mayroon isang tribo na ang mga tao ay walang pagkakaisa at walang pamunuan na nangangasiwa. Sa panahon din iyon, mayroon matandang lalaki na matalino na nakakita sa sitwasyon at kalagayan ng kanilang tribo. Dahil dito ang matanda ay nagsikap na pagkaisahin ang nag-aaway-away na mga tao dito at ayusin ang kanilang mga tribo. Ang layunin niya ay naging tagumpay dahil dito siya ay kinilalang Apo o tinatawag na dato sa ibang tribo. Gayunpaman, may isang grupo sa tribo ang kontra sa bunga ng pagsisikap na matanda. Mapaitinlang hindi nagustuhan ang ideya ng pagkakaroon ng isang tunay at mabuting pinuno ng tribo. Isang araw ay nawala na lang ang Apo ng tribo. Matapos ang mahabang paghahanap, natagpuan ang kanyang bangkay ngunit wala ang ulo. Ang mga tatubo ay naglunsad ng masigasig na pagsisikap upang mahanap ang ulo ng kanilang pinuno. Ngunit sa paglipas ng ilang araw, di na nila ito natagpuan. Ngunit may isang batang lalaki na nangakong hindi titigil hanggat hindi niya nahanap ang ulo ng Apo. Wala siyang pagod at nagtiis na hinanap ito. Isang araw, nadatnan niya ang ulo ng matanda na nakapatong sa dulo ng kawayan na nakatayo sa ilang. Nang makita ang ulo, tumakbo ang bata pabalik sa kanyang tribo na umiiyak at binibigkas ang ulo ng Apo na paulit-ulit. Hindi nagtagal, ang salitang ito ay naisalin sa katagang Olongapo. Dinagdag din ng alamat na ang pangyayaring ito ay binalak ulit silang magkawatak-watak. Ngunit sa halip, ang ulo ng matanda ay naging simbolo ng pagkakaisa ng mga katutubo. Pinagpatuloy nila ang kapayapaan sa lupain, pagkakasundo at pagpapaunlad nito. Ang Olongapo sa panahon ng Kastila. Nang dumating ang Espanyol at sakupin ng bayan noong 1884, ginawa nila itong pamayanan ng hukbong dagat. Idineklara ni Haring Alfonso II ang Subic Bay bilang sa Espanya na muog sa malayong silangan dahil sa kapansin-pansing malalim na daungan ng tubig nito at ang proteksyon na ibinibigay ng mga bundok na nakapalibot sa lugar laban sa malakas na hangin. Noong March 8, 1885, pinahintulutan ng nabal ng Espanya ang pagtatayo dito ng arsenal. Binalak ng mga Espanyol na gawin ang isla na kanilang istasyon na panghukbong dagat ang nayon nito dahil sa magandang proteksyon nito mula sa mga posibleng pag-atake ng mga rebelde. Sinakop ng Spanish Navy Yard ang buong lugar sa silangan ng Spanish Gate. Kumuha sila ng mga manggagawang Pilipino, pinagawa sila ng malawak na dredging. Ang kanal ay nagsisilbing puwang upang maubos ang latihan sa lugar o sa paligid ng bakuran at para bumuo din ng isang linya ng depensa. Sa loob ng 10 taon, ang mga Espanyol ay nagtayo ng mga pader at mga marker upang maging bakod ng arsenal. Meron ding mga tindahan at gusali silang itinayo. Ang pamahalang Espanyol ay gumugol ng halos 15 taon sa pagbuo ng istasyon ng hukbong dagat dito. Mula sa mas mataas na utos ng hukbong dagat, ipinadala ang utos na patibayin ang Grande Island sa bukana ng Subic Bay gamit ang mga minahan at kanyon. Gayunpaman, ang proyektong ito hindi pa nagsisimula nang bigla itong naantala dahil sa pagkatalo ng hukbong dagat ng Espanya sa Manila Bay sa kamay ni US Admiral George Dewey. Samantala, sa panahon ng Rebolusyong Pilipino, inagaw ito ng armadang pinamumunuan ng Cuban Filipino Admiral Vicente Catalan mula sa mga Espanyol ang base para sa unang Republika ng Pilipinas.
Olongapo sa panahon ng Amerikano. Pagkatapos ng 14 na taon ng Spanish-American War, kinuha ni Admiral George Dewey ang Olongapo at Subic Bay. Ginawa ang Bay Area at ang buong Olongapo bilang US Military Reservation. Napagtanto ang napakalaking kahalagahan ng Olongapo bilang pasilidad ng hukbong dagat. Nagpasya sila na panatiling maayos ang base. Noong November 9, 1901, si Pangulong Theodore Roosevelt sa pamamagitan ng Executive Order ay inilaan ang Subic Bay at ilan sa mga katabing lupain para sa layuning pangdagat. Dahil dito ang Olongapo ay lumago sa istasyon ng hukbong dagat ng US. Dumagsa ang mga tao na tumitira sa Olongapo mula nang mag-alok ng trabaho ang US Navy. Sa tingin ng karamihang mga Pilipino noong panahong iyon, ito ay isang malugod na pagbabago. Ang ibang uri ng trabaho ay kabilang ang mga manggagawa sa tindahan at tulong sa opisina na nag-uudyok sa maraming kabataang lalaki na umalis sa pagsasaka at mga pangingisda upang magtrabaho sa Navy Yard. Ang iba naman ay nainganyo na pumasok bilang sundalo sa US Navy.